Since yung function maaaral nyo naman through lectures, ano na lang natin? Identify na lang natin. So let's go from up. So first, when you're faced with this, you have to orient yourself first. So kung ganyan, bigyan ka, saan yung anterior? Dito, di ba? Posterior, tsaka up, down. So alam niyo naman yung mga identifying, ano, di ba, landmarks. Kung cerebellum, malamang posterior yun. Sige, start tayo. So pinaka-importante sa ina-identify dito sa cranial part ng cerebrum ay yung central sulcus, di ba? Kasi once you identify the central sulcus, identifying the other gyri would be easier na. So this is the central sulcus. Usually kasi clue na yan eh. Kung na-identify na yung central sulcus, ito. Kasi sa mga specimen natin, sobrang ano na siya, sobrang na ano na siya, na dig na talaga siya. So malamang yun na yung central sulcus. Pero you have to ano pa rin, para sanayin nyo rin yung selves nyo na to identify it na sa mga specimen na hindi masyadong gamit. Alam niyo yung sa laboratory. So hanap kayo ng picture sa internet, ganon. Tapos identify nyo yung central sulcus. So ito. So ano yung gyri sa harap niya? Central. Tapos yung sa likod, central. So yung central sulcus, when you look at it sagittally, kung pansin nyo, hindi siya mag-all the way, natagos ng ganyan. Hanggang dito lang siya, at most 1/3 of the cerebrum above the corpus callosum. So yun na yun ha. So central gyrus. So let's go in na, kasi ito yung focus natin. So first, dito muna sa mga lobes dito. So yung pinaka-importante at pinaka-tinatanong talaga dito is yung mga parts here. So what is this? Parietal. What fissure is that? Parietal. Or yung calcarine. Alam niyo yung calcarine, di ba? So if this is the calcarine, so fissure, what is this? What lobe is this? Am I right? Is, ano ba to? Yung lingual. Tama ba? What lobe is this? Lingual, di ba? Tama ba? Lingual. So, anyway, ito yung calcarine. Anong function ng calcarine? Bakit siya importante i-identify? What are the functions of the gyri adjacent to the calcarine? So, orient yourselves. Where are we? We are in the occipital lobe. So, eyesight, vision. So, yung mga fibers from the optic nerve, magra-radiate yan hanggang dito. So, ganun yung abot ng fibers. Okay, so calcarine, what is this? This wedge-shaped conus. Very good. Tapos ito, yung katabi niya, preconus. So, anong importance ng conus and preconus? So, ganun din, vision din. Kasi nandito siya sa occipital. Okay, so tapos na tayo. Ito yung laging tinatanong ha. So, tandaan niyo yan. So, anterior naman tayo. Ano to? Specific. This of the corpus callosum. Ito, body, and then here, okay. So once you identify the gene of the corpus callosum, it is easy to identify the anterior commissure. So susundan mo lang yung genu, pag ganun, pababa. Tapos ito na yun, somewhere here na yung anterior commissure. Tapos once you follow din the splenium, palikod, somewhere here na yung posterior commissure. So sa specimen natin, hindi na masyadong kita kasi sobrang old na at nag-disintegrate na yung brain matter. So, di ba may septum dito? What do you call that septum? Septum pellucidum, di ba? So, nakakover yan in a fresh specimen. Tapos, if you take that away, there's this parang egg-shaped nucleus inside. So, ano yun? Caudate. Very good. And adjacent sa caudate, syempre, is the thalamus. And below it is the hypothalamus. Okay, caudate, thalamus, hypothalamus. Okay, so dito na tayo. So, ano to? Fornix. Very good. Tapos, di ba na-identify na natin yung thalamus? And what is adjacent to the thalamus? Ito na. Ano na to? Brainstem. Brainstem as a whole, di ba? Tapos, di ba dito sa midbrain natin, there are 4 umboks there. What do you call them? Yung pinaka-taas na umbok. Superior colliculus and inferior colliculus. Pero 4 yan ha, di ba? Tapos collectively, they're called the corpora. Yun, good. Tapos na tayo sa midbrain, sa diencephalon. So, dito naman tayo sa brainstem. So, what is
this parang area as a whole. What do you call this area? Midbrain. That includes the colliculus. The mga colliculi. Midbrain. And then, next is the Pons. Anong dumadaan dyan sa pons? Mga... Nucleus. Yung mga fibers din. Oo, may mga nuclei, may mga fibers, di ba? Tapos dito, ano to? Medulla. Okay. So, may tanong pa ba sa mga parts? Okay. Kasi mamaya, sa other stations, itatakal nyo yung yung coronal naman na cut. Doon nyo talaga makikita kung ano yung mga locations ng mga fibers, kung ano yung arrangement ng mga nuclei. May mammillary body dyan. Mammillary body is somewhere, di ba ito yun? Yung corpora quadrigemina. Somewhere here, sa likod, medyo likod siya ng ng thalamus. So here. Yung pineal gland. Yung pineal gland din, somewhere din there, sa likod. Dito kasi wala na hindi mo nakita. So I'm assuming ito siya. Di ba? Colliculi ito. Tingnan mo, parang umbok sila. Inferior, superior. Colliculi. Hypothalamus. Yung hypothalamus, ito siya. Itong area na to, oo. Ito kasi yung whole, as a whole kasi thalamus kasi siya. Kasi ito yung hypothalamus. Tapos yung epithalamus. Epithalamus, di ba yung epithalamus, parang yung definition niya is parang hindi siya masyadong anatomic itself, parang functional siya. So parang mas okay siya i-appreciate sa mga section niya, yung mga ganun section. Or yung mga ganun. May mga tanong ba sa mga dura matter, pia matter? Yun, ito. So, dito tayo sa dura. So, ito ay yung dura kasi sobrang tigas niya. So, yung nag-adhere sa brain is the pia. Pero yung blood vessels natin sa nagra-run. Tapos, importante din, aralin nyo sa dura is kung saan sila nag-a-attach. Diba? Anong part ng bone? Alam nyo ba yun? Yung part ng crista galli. Diba? Nag-a-attach sila doon. Yung crista galli. Adherent siya doon. Tapos, anong tawag dun sa vessel na to? Diba ganun yan? Meningeal. Yung great vessels of Galen, something like that. Oo. So, ganyan siya. So, may tanong pa kayo? Okay. CSF naman tayo, okay? So, sa CSF pathway, so, una, saan siya napoproduce? Chord plexus found in the Ventricle. So, kalat sila doon sa ventricles. So, para ma-orient na lang tayo, start muna tayo kung saan pinakaharap. So, anong ventricles yon, yung lateral. So, wag kayong ma-confuse sa lateral kasi yung lateral sobrang laki niya. So, kung titignan nyo sa atlas, marami siyang parts, di ba? Meron siya mga lateral horn, inferior horn, di ba? May posterior horn pa siya. So, doon siya mag-flow muna, lateral ventricle. Tapos, dadaan siya sa isang foramen na papunta sa third ventricle, which is called the foramen of Monroe. So, yung foramen of Monroe, anong part ng brain siya dumadaan? So, isipin nyo, dito yon, di ba? Ganyan siya. Tapos may konting maliit na foramen. Tapos magpapass siya through the thalamus area, yung foramen of Monroe. Tapos after ng foramen of Monroe, the next is the third ventricle. Tapos sobrang liit lang ng third ventricle. Tapos another passageway, cerebral aqueduct of Sylvius, to go to the, which is found here, di ba? Here, ito siya, fourth ventricle. Tapos, ano yung tatlong butas? Kung saan sila lalabas at pupunta sa space dito. Magendie, which is medial lateral. Medial and the foramina of Luschka. Kasi dalawa sila, diba? Lateral. Okay? Tapos, so, pupunta na sila sa general circulation. Tapos, dun sa general circulation, paano sila babalik ulit sa choroid system? So, yung mga granules, diba? Arachnoid granules, i-reabsorb sila. Tapos ganun. Oo. Yung mga natatagpuan nyo dito, parang mga butlig-butlig, doon sila reabsorb. Para balik na naman sila sa choroid system. So ganun na yun. Circulate. Yun. Sa spinal cord, ma-encounter nyo ulit yung mga matter. Pia matter, dura matter, arachnoid. Okay, so may questions pa kayo? Yung Fox cerebral. Dentorium cerebelli.
ano siya, part siya ng dura. Dito yon, if I'm not mistaken. Kasi ito, may part pa siya niyan, tapos pupunta siya dito. Ito, pupunta siya ng ganyan. Extension siya ng dura mater. Yung tinasabi niyong tenterium cerebelli. Si Fox Cerebri. Fox, so, kung Fox cerebelli. Basta pag false, hindi siya entirely, hindi siya kumahati na gano'n. Ano dyan? Diba? Yun na yun. Sa level na ba? Then the curve sila. So, alamin niyo lang yung mga most commonly asked. Ito, yung sulcus, yung mga parts ng corpus callosum. As usually, yung midbrain. Ito, yung mga colliculus, tinatanong yan dati. Tapos, hindi na masyadong nagtatanong dun sa mga hypothalamus, thalamus. Basta kung magpo-point lang ng ganyan, sabihin nyo lang kung ano siya. Hindi na siya nagtatanong kung anong nuclei, kasi impossible yun malaman talaga. What about ulit ng inferior and superior colliculus? Ito siya. Inferior, sorry. Ayan o, superior colliculus. Ito, inferior colliculus. Okay.